Yun o, ang ganda tingnan. Sarap i-cinematic eh. Ganda, grabe. Napakaganda. Sa videong ito, mula dito sa Dasmariñas, Cavite, ay magmumotor tayo ng halos 450 kilometers papunta ng Bicol sa Kamalig, Albay para bisitahin natin ang Bulkang Mayon. Paanan ng Bulkang Mayon! Look at that! Look at that! Nagulat ako pagliko natin ah. Look at that! You see that? You see that? Ah, ang laki oh. Dadaanan natin ang sikat na bitukang manok sa Atimonan, Quezon. So, nakarating yung Bergman natin dito sa bitukang manok sa Atimonan. Iba't ibang uri ng kalsada ang ating dadaanan. Merong lubak, merong tabing dagat, at merong tatawid tayo ng bundok along the way. At gagawin din natin yung tinatawag nilang Mayon 360, kung saan lilibuti natin ang palibot ng Mayon Volcano at maraming mga side trip, mga pasyalan ang ating pupuntahan. Halika kayo, samahan nyo kami sa aming pagmumotor at mamangha sa ganda ng Bicol. Ikaw na naman, boss. Ikaw na naman. Tagal nang huli kitang nakasamang long ride ah. Sagada pa. Sagada pa. Yun no. Saan tayo pupunta, boss? Kasama na naman natin si Christian. Kung naalala nyo siya yung kasama natin magbiyahe ng Sagada. That was January this year yan no. At ngayon kasama natin siya ngayon magbibikol. Yun, dito yung meet up namin sa lugar namin sa May Salawag. Tapos dire-diretso kami, siguro yung first stop over namin, sabi niya Lucena daw, magkakape doon. Tapos Bitukang Manok. So yun, medyo malayo-layo na naman tong biyahe natin. Haha, so time check natin 3:10, ayan. Ganyang oras tayo nag-move. At sabi ni Google Map, mga 9 to 10 hours. Pero syempre, may mga stopover pa tayong gagawin yan. Papalipad pa tayo ng drone. Hihinto tayo sa mga magagandang spot. Kaya siguro makakarating tayo dun siguro. Sabihin natin, maximum 12 hours ang biyahe natin. Pero kung tuloy-tuloy, kaya ng 9 hours to 10 hours yan, sabi ni Google Map. Depende sa takbo natin. Pero syempre, aalagaan lang natin yung speed natin. So yun! Samahan nyo kami sa aming biyahe. Mas maganda siguro mamaya maliwanag. Pagdating siguro natin ng Bitukang Manok, ayan, maliwanag na yan dun sa Bitukang Manok. Bergman na naman tayo guys. Na-miss natin tong Bergman natin. At last atang gamit ko na ito nung nag-camping pa kami sa Mount Banoy. Pero ngayon, back to Bergman tayo. At babiyahe tayo ng Pabicol. Dito tayo sa may Calamba. So ang ine-expect kong dadaanan natin yung may Palos Baños, pero dito tayo pinadaan eh, no? Sabi dito mga 40 kilometers. Mas may Chaong bypass ang daan natin. Dire-diretso lang daan natin dito. At dito tayo sa may arko ng Batangas. Eto na. Kapasok na tayo ng Batangas. Ang laki ng arko nila rito. Full bar pa yung gas mo, boss ah. You know, naka full suit. Talaga naman, nakakumini yan. Approaching na tayo ng Chaong ng bypass. Time check, yan, 4:55 at malamig sa area na to. Dito na tayo guys sa may arko ng Quezon. Welcome to Quezon. Isang mabilisang picture lang kasi madilim pa eh. Ayun, province of Quezon. Pag hinabi man natin, di rin abot eh. Ay, tayo sa Quezon, arko ng Quezon province. Let's go! Alis na tayo dito sa, ayun na, officially nasa Quezon na tayo. Chaong Quezon. Diretso lang. Mga ilang kilometers pa ba? Mga 62 kilometers hanggang dun sa may Bitukang Manok. Doon na tayo. Pagbaba nun eh, doon na rin tayo mag breakfast siguro guys. Approaching na tayo ng Candelaria, Quezon na ba to? O Sariaya.
Candelaria. Candelaria. Ayan o, Candelaria. Ayan guys, good morning, time check. Ayan o, 5:26. Nandito na tayo sa may Candelaria, Quezon. At paliwanag na rin. Ayan o, nakikita nyo naman yung sunrise dun o. Dun banda, yung sikat ng araw. Dito na tayo guys, good morning sa may Sariaya, Quezon. 35 kilometers. Doon na tayo sa may Bituka Manok. Good morning! At nandito na tayo sa Pagbilao, Quezon. At konti na lang andun na tayo sa Bitukang Manok. Kasi after ng Pagbilao, wala naman na ibang bayan kundi yun na. Kumbaga ito na yung last na town bago tayo magpunta ron sa Bitukang Manok. Good morning sa mga taga Pagbilao. Mga taga Pagbilao, Quezon, good morning sa ating lahat. Stop over muna kami dito sa Shell kasi lobat na yung kasama ko. Wala nang gas. Yun na. Tapos na tayo mag CR break dito sa may Shell Pagbilao. Dire-diretso na tayo hanggang ano, diretso na tayo ng Bitukang Manok. Ano yung araw guys, oh, ang ganda oh. Woohoo! Ay, lubak na. Ay, grabe. Ang lalim. Grabe dito yung kalsada oh. Sa may bago Magbitokang Manok. Sa baba. Grabe. Tinabunan na lang ng mga corals eh. Yon, dito yung ano, New Diversion Road. Sa Old Diversion Road tayo. Sa may Bitokang Manok tayo. Pakanan. Ayan oh. Dito mga Bitukang Manok din kaya itong 4-wheel na to. Kasi yung truck kasi bawal naman dyan eh. Yo, dito na tayo guys. Dito yung papunta. Diyan na mababasa nyo yung protected landscape ng Quezon. Woohoo! Dito masarap ang bukuhan dito guys oh. Ayan na, Quezon protected landscape. Picturean lang natin to saglit. Ito parang forest dito guys oh, mapuno, daming puno. Yun oh, isa natin kasama Pogi oh. Pogi boy. Guys, akit na tayo. Bitukang Manok. Last punta ko dito, nagbike kami, Palukban, pero nag side trip kami rito sa may Atimonan, Bitukang Manok. So yun yung last kong punta dito, nakabike ako noon. Ito na, ahon-ahon na rito. Napala ahon pala rito guys pag pumunta kayo. So yun lang. Hindi naman masyado. Grabe oh, enjoy natin yung paligid. Napakaganda dito. Mas maganda pa yan doon pagdating na natin doon sa mismong ano, yung zigzag road na talaga. Ganda, ganda ng kalsada, ganda ng lugar. Woohoo! Eto may mga nagta-traffic dito eh. Hindi ko alam kung doon pa ata yun eh. Kasi yung mga pababa at paakyat, pag nagsabay kasi doon sa may kurba, may hirapan. Sobrang sikip. Eto na, ang paakyat. Yan, Quezon National Forest Park. 1969 pa pala to guys. Morning. Dito na, ang ganda dito guys. Ito yung sinasabi ko, minsan may nagka-traffic dito kasi nga sobrang kitid ng kurba. Ganda. Ayun, to, tina-traffic nila. Sa taas tayo, abang doon tayo mag-picture sa taas. Ayun o, may nagka-traffic dito. Kasi pag nagsabay ng dalawang 4-wheel dito, mahirap. Dito tayo pa-picture dyan o, ganda o. Saan tayo pa-picture? Sa may taas na? Wow, ganda. Sa taas tayo, mas maganda. Dito. Tayo lang ang tao rito. Oo, kasi Holy Week yun eh. Yan guys, ang ganda. Liliparan natin to ng drone guys ngayon. Let's go. Right.
Dito tayo. Nakarating yung Bergman natin dito sa Bitucang Manok sa Atimonan. Alis na tayo dito sa Bitucang Manok. Next stop natin sa ano na, Bicolandia na. Next stop natin. Let's go. May matarik na downhill dito pagkatapos nun. Kasi after ng paakyat, syempre pababa naman ang sunod. Buena Vista spot. Buena Vista spot. Wow, ang ganda dito oh. Alam mo yung kita mo yung mga sun rays na tumatagos sa mga puno. Ang ganda tingnan. Ganda talaga oh. Yung mga ano, tagos-tagos na yun oh, ang ganda tingnan. Sarap i-cinematic eh. Ganda, grabe. Napakaganda. Napakaganda, grabe. Grabe, ang ganda. Ganda nun ano na yun, touch of ano. Eto na, dito na tayo sa dulo. Tapos coastal area na to. Pagka na natin dito, mamaya makikita nyo na yung mga karagatan. So after natin saan yung ano, sa mga puno-puno, dito naman tayo sa mga anyong tubig. Woo! Ganda dito. Dagat na. Dito tayo sa dagat. Nasa coastal area na tayo. Naamoy ko na ang karagatan. Binahaba-haba to. Ito malalim. Dagat kasi, so possible nga bahain to. Lalo pag nag-storm surge. Yung pag-angat ng tubig. So, dagat to. Naalala ko lang yung sa Ilocos Sur, no? Yung ride natin, mga tanawing dagat din hanggang norte, Ilocos Norte. Wow, dagat, oh, lawak. Woo! Ganda. Wow. Ganda guys, oh. Daming alang truck. Ayan, stop over man tayo dito sa ano. Malapit na tayo mag-Gumaka yung bypass ng Gumaka. So, kape muna tayo dito. Inaantok ako eh, hindi ko alam ba't ako inaantok. Gising kasi ako alas 12 ng madaling araw kanina eh. Time check is 7:48 guys. Alas 8 na. Kape muna tayo dito. Let's go! Ayan na. Tapos na tayo makapagkape dito. Sana hindi tayo antukin along the way. Woo! So ilang kilometers na rin pa Gumaka? Mga 6 kilometers pa Gumaka bypass na tayo. Medyo maganda rin yung view dun. Maganda rin yung view dun sa may Gumaka bypass. Let's go. Kita nyo ba yan? Pogi yan, oh. Yun, oh. Let's go. Let's move, let's move.
Naanto kasi ako kaya huminto kami saglit doon, nagkape lang kami. Sana yung kape na yun ay makatulong, yung caffeine na yun makatulong para hindi tayo tuluyang antukin pa ng gusto. Ayan, dagat guys oh. Wow! Ganda dito guys oh, open na open, walang harang oh. Woo! Ganda! Wow! Ganda oh. Ganda dito. Ganda guys. Wow, open na open eh. Hindi natin makita yung sirena. Kaya na pa hinahanap nung kasama ko yung sirena. Asan na ba yung sirena dito guys? Ah ito, hindi, isda yan eh. Asan? Baka sa baba yung sirena. Hayaan mo na kung di magpakita sa atin. Ah dito kumain yung ano. Yan o, puro kainan na dito. Ito na guys, approaching na tayo ng Gumaca Bypass. Kakanan tayo rito. Para chinek ko sa mapa eh, iiwas niya tayo dun sa may Gumaca proper. Na medyo, nakita ko pula-pula yun dun eh, matraffic. So eto na, paahon daw to sabi ng kasama ko. First time ko palang makakadaan dito. So ahon to. Wow! Ayos dito ah. Paahon nga guys. Saan pa ba yung ahon? Dito na ba yung ahon? Di pa. Gumaca Bypass. Mahaba nga to eh, 12 km according sa map. Yan guys, so ahon na. Paangat na siya. So pag nagbike pala kami pa Bicol, iiwasan namin tong Gumaca Bypass. Doon na lang kami sa may Gumaca proper dadaan kesa dito sa may Gumaca Bypass. Oh, maano rin to, maano yung ahon niya, matarik kahit pa paano. Nga pala, nakakabit pala nating bola sa Bergman natin ngayon, yung stock, yung 20 grams. Pinakabit ko na para mas tipid sa gas. Inano ko muna yung 17 grams natin, tsaka yung 1000 center, tsaka clutch. Kinabit muna natin yung 20 grams. Yung 17 grams to, saglitin lang natin to. Pala yung overlooking. So yun na, diretso na tayo. Kita dito yung ano, marami rin nag-i-stop over dito, ano sila. Tsaka may mga kainan din dito sa may ano guys, sa may pinakatuktok ng Gumaca Bypass. Kasi ito na, humihilang yung kasama natin. Ayan, nakahinto. Alam nyo kung bakit nakahinto yan. Alam nyo kung bakit nakahinto. Kasi ano, ba't ka nakahinto dyan per eh? Oh, at least di ba? Yung in-order niyang ubi dun sa may 7-Eleven na kape, sobrang tamis. Okay na, diretso na tayo, baba na tayo. Nakikita nyo ba yan? Grabe yung tarik ng ahon oh. Bira, may nakalagay na Bicol, malaking sign Bicol. Tapos ahon na naman ulit. Ano talaga dito? Rolling Hills. Sayang hindi ko nabuluhan. Nag-stop kasi ako dun sa may intersection eh. Kung nga hindi ka makakabuelo ng ano, yung gapang nga yung truck oh. Mabilis na yung lakad ng tao. Oh, ito nabitin na yung tricycle oh. Kawawa naman. Ano yan? Paano tutulak nila yan? Nabitin yung tricycle, di na nakaahon. Yung truck doon gapang na, mabilis na yung jogging ng tao eh. Matarik doon guys. Patapos na yung bypass road, mga 2.6 km tapos na yung bypass road. Balik na ulit tayo sa Pan Philippine Highway. Ito na, natapos na yung bypass road. Dito tayo sa dulo. Pagdating sa dulo ay lubak-lubak. Riles are. Oh, Riles pala ito. Yung dulo na ito. So yun yung proper ng pag-Gumaca. Iniiwas na lang tayo sa traffic na daan. Let's go, let's go. Dire-diretso na lang to. Wala nang tayong lilikuan. Hanggang doon na to sa may arko. Right? So from Cavite guys, nakaka 200 km na tayo. So kaya pala nito i-1 full tank mula Cavite hanggang dun sa may Bicolandia, yung sa may arko ng Bicol.
Kaya niyang iwan full tank. Kasi 45 kilometers na lang may 2 bars pa tayo. So kaya pala no, kaya ng Manila to Bicol, Landia. Tayo sa may bayan proper ng Lopez, Quezon. At magpapagas na lang din siguro ako dito para dire-diretso na. Ayun, may Shell dito. Pagas tayo. Tingnan natin kung makakailang KPL tayo. 215 kilometers oh. Let's go. Bali naka 3.78 tayo sa full tank. May Go Plus? May Go Plus tayo. Kumpitin natin guys kung magkano tayo sa KPL. Let's go. 215.5 divided by 3. Naka 3.7 liters tayo Oh, 58 KPL. Almost 60. Okay, let's go. Alis na tayo. Grabe naman guys, 60 KPL. Yan, reset na natin tong 3PA natin. Welcome to Calawag. Nasa Calawag, Quezon na tayo guys. Medyo bitak-bitak lang mga kalsada rito sa part na to. Maraming ganun. Yung gugulatin ka na, oops, lubak, oops, lubak. Mag-i-speed up ka tapos biglang, oops, lubak. Sa mga ilang kilometro lang, nandun na tayo sa gateway, yung arko ng gateway to Bicolandia. Alright guys, 1 kilometer, nandun na tayo sa may arko ng Bicolandia. So pag may kainan doon, baka mag breakfast na rin tayo doon. Kasi 9 na mag-aalas 10 na nga 9:49. Yun na. Kaya tuloy tayo sa arko ng Bicolandia. Tabi tayo saglit. Camarines Norte. You are now entering Camarines Norte. Calawag Bicol boundary. Dito pala to. Ayan Camarines Norte province yung ano na yun yung logo. Picture tayo guys. Ngayon lang ako nakarating dito na nakamotor Ayan, province of Camarines Norte. Dito maganda, kita yung Camarines Norte Hello. Hello po. Picture tayo. Ayan na guys. Alis na tayo. Alis na tayo dito sa Santa Elena na pala to Calawag Santa Elena boundary. Oo, tapos pagka dire-diretso natin pabalik na ulit ng Tagkawayan, Quezon. Alis na tayo dito. Ito nyo Ben, gateway to Bicolandia. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Dire-diretso na tayo. Kung saan na lang kasi siguro kami abutan ng gutom, doon may mag-i-stop over. Alright. Woo! Welcome to Bicolandia. Tapos Quezon ulit Patagkawayan. Tara. Parang bundok dito. Anong bundok to guys? Anong pangalan ng bundok na to? Ang ganda ng view niya galing dito. Pagpasok mo ng Bicol. Saan tayo kanan? Kaliwa, diretso? Yun. Pira, hindi diretso sana ako eto, ayan Matnog. Papunta rito, Matnog. Balik ulit tayo ng Quezon Province. Pagpasok natin ng Camarines Norte, halos kami na lang yung nasa kalsada ngayon guys Time check is 10:35. Halos kami na lang yung mga pakunti-kunti lang yung mga dumadaang sasakyan dito sa area na to. Mga chinek ko mga 200 km pa bago dun sa mismong Paligaspi. Doon yung ating end point ng ating ride for today. Tapos bukas marami pa tayong gagawing ride. Tapos sa next day Sorsogon, dulo ng Luzon na yun guys. Grabe guys kami lang nagmomotor dito sa kalsada. Ang luwag Pag Holy Week ka dito bumiyahe ng Bicol, grabe. Ayan, may pa isa-isang motor. Ayan, kasama natin nasa likod si Christian. Mapuno rito sa lugar na to, sarap. Hindi masyado tayong bilad sa initan. May puno-puno. Oo, parang parang pahingahan. Siyempre, na-traffic sila sa Holy Week. May camping chair. Woo, grabe! Anong sarap mag-drive. Sarap magmotor, ang luwag ng kalsada. Uy, may tumatawid na aso. Daan-daan tayo dito. Kung may alaga yung nakabios na yun na aso, inistapan niya hindi niya tinuloy-tuloy sa pool. Yung kalsada rito yung
nakakaumay tingnan. Parang aantukin, parang ini-invite kang matulog sa mga ganitong kalsada. Tapos mainit, tapos ang lawak, matagtag yung kalsada rito. Matagtag siya. So guys, welcome to Camarines, Camarines Sur Province del Gallego. Nasa Camsur na tayo. Woo! Camsur na tayo. Alright. Ito na, puro nyog na rito guys. Daming nyog. Mainit na 11. Siguro mga mag-lunch kami alas 12 kung saan na lang kami abutin. May karinderya na maganda. Makapag ano rin, makapahinga. Tapos siguro last 100 mga 130 kilometers, diretso na namin yun. Ang tuloy dito guys, oh. Ganda dito. Anong tuloy ito, Scanio? Ang ganda eh. Hindi, ito parang may ano doon, steel bridge sa kabila. Trend ba to? Nakapagpagasa si Christian, oh. Naiiyak na yan sa kaba eh, kasi wala na madaan ng gasolinahan dito. Buti may nakita kami dito ng gasolinahan. Dito lang banda rin. Ano natin, parang desierto, wala kahit ano, kalsada lang na mahaba. Tapos wala masyadong mga konting nga lang yung mga ba ito. Medyo parang may town proper to eh. Ayan, tara, let's go. Sabi, init, tinan nyo naman oh, araw oh. Walang kaulap-ulap. Clear na clear. Okay na yan, kesa naman naulan. Mahirap pag naulan, mabagal ang takbo natin lalo pag umuulan. Kasi dudas ang kalsada. Oh, grabe, simula na ng umay. Puro ganito, mainit. Tapos mahahabang kalsada. Ayos. Na guys, time check 11:53. Mag-aalas 12 na. At gahanap na lang tayo kung saan tayo aabutan ng gutom. May marami naman ang kainan dito sa area na to. Anong area na ba to? Ragay na pala to. Nasa Ragay na tayo. Maghahanap na lang tayo ng kainan dito. Magla-lunch tayo. And then afternoon, dire-diretso na tayo. Siguro next stop over natin sa Naga. Let's go! Grabe yung kalsada rito. Medyo ano, nanggugulat din sa mga lubak parts. Grabe, ang ganda ng kalsada. Ang lawak oh. Mga nyog sa gilid. So, kamusta ang biyahe, boss? Okay. Sanay na, nakabiyahe na ng Bicol eh. So, may part dito na ano lang, one way lang. Kaya bigayan dito. Nantay na yung maubos to. Naabutan pa tayo ng red flag. Ang init pa naman. Mamaya may kita na natin yun. So yun, time check is 12:25 ng tanghali. At uy! Grabe, ang ganda oh. Biglang view eh. Maghahanap lang tayo ng kakainan natin. Naghahanap ako ng medyo malilim yung mapuno, tas may eatery sa gilid. Marami ako nakikita kaso nasa left side. Gusto ko sana din sa may side namin eh, para papunta na. Pero yun nga, malapit na tayo sa Naga. And alam ko from Naga to Legazpi, sa may mismong Bulkang Mayon, mga less than 100 kilometers na lang yan eh. Nandito na tayo sa may Sipokot. Baka mag Jollibee na lang tayo para aircon, no? Pwede. Uy, may bundok na naman dun guys oh. Aakitin ba natin yan? Yung bundok na yan? Wala ka pa ba dito? Bira, layo mo na naman ulit ah. Okay, so pakanan tayo, Panaga tayo. Pakaliwa is papuntang Daet. Eto, Panaga, Legazpi dito sa daan na to. Eto medyo ano na siya, parang bayan-bayan na. May Bicol Express kaya sa Jollibee? Gagalit ako sa Jollibee, sabihin ko, mambira eh, nasa Bicol yung area nyo, wala kayong Bicol Express.
Kayong Jollibee. Oo nga eh, ito katabi ng mga motor di sa tabi natin, yung Mio Gravis. Parang ang daming tao dito. Na, let's go. Let's go na, paalis na tayo. Kaso magpapagas pa po na tong kasama ko. Asan ka? Palamig din kami sa Jollibee. Siguro mga 40 minutes din kami dyan. Tagal-tagal din tayo sa Jollibee, no? Time check, 1:40. Ayan. Oo. Dami nating hinto kasi nagpapalipad pa tayo ng drone. Tapos maraming mga stopover. Grabe guys, oh, dininig ng Diyos yung panalangin natin, oh. Makapal-kapal na ulap yan. Hanggang dun, so mga ilang minutong lilim din yan. Thank you Lord. Grabe, luwag ng kalsada. Espaltado pa. Mga 100 kilometro pa tayo guys. Pero approaching na tayo ng Naga. Malapit na. Time check 2:02. 1:57 pala. Advance tong nasa ano ko, panel. Adjust ko nga to. Woohoo! Grabe oh, straight line na mahaba. Wala naman sasakyan sa likod natin. So dito tayo, enjoy natin tong gitna ng kalsada. Pag may sasakyan sa likod natin, gilid tayo. Takbong 70-80 lang tayo eh. Ano lang tayo guys, less than 100k. Parang mga 95 kilometers. Dito tayo sa pupuntahan natin. Malapit na lang to, siguro mga 1 oras mahigit. Ganyan. Woo! Time check 2:35. Ayan, 2:30. At napapapikit-pikit na ako sa antok. Pag may makita yung 7-Eleven, bill tayo ng Cobra. Ang pagising lang. Aga ako kasi nagising eh, 12:00, midnight na ganyan. Tapos umalis ng 60 kilometers pa hanggang doon. 68. Sarap dito mahiga sa kanyo, lilim. Wow, what a nice. Time check is 2:50. 2:55. Alas 3. Guys, malapit na tayo, mga 39 kilometers. Doon na tayo sa may Kamalig bypass. Pero medyo malabo yung Mayon ngayon, no? Pero marami naman tayong araw dito. Hanggang Friday makikita natin. Baga may chance tayong makita si Mayon ng maliwanag. So Tuesday ngayon, bukas magmamayon 360 tayo. Marami pa tayong time para makita si Bulkang Mayon. Marami naman akong picture doon dati. Ayan, pagkas muna tayo sa Shell. Tama-tama, may Shell dito. Let's go. 200. Shell ano to? Bato? Yan na, pangalawang gas natin. Unleaded ko yan, 91. Full tank po. Hanggang tip lang kuya. Hanggang doon sa may tip lang, sa may bakal. Let's go. Ayan na, tapos na tayo magpagas. Pangalawang gas ko, magkano yan? 240. Kanina parang 200 something din yan eh. So siguro kulang-kulang 500 na yung nagagas ko mula ron sa galing tayo ng Cavite. Ayan na, approaching na tayo ng Albay. Let's go. Maulap dun sa bandang unahan ah. Ano to? Pulanggi. Okay, dito tayo sa may Pulanggi. So ito pala yung unang town ng Albay, is Pulanggi. Wow, let's go. Dito galit na galit yung ulap oh. Pero dito maaraw eh no. May natira pa ata sa Bagyo eh. Grabe, mukhang dilubyo ron ah. Tignan mo, itim na itim oh. Mapapakapote tayo nito man. Kaya papasok na kami sa storm area.
Ay, dito ang ganda, clear na clear, may araw. Pero dito, storm area. Grabe, ano yan? Parang tornado eh, oh. Nakakatakot yung itsura. Eh no, sobrang itim, oh. Wow. Ay, mga 30 kilometers pa tayo bago tayo makarating dun sa Kamalig. Sobrang dilim ng paligid. Like parang isang matinding buhos ng ulan to. Kailangan dumaan ito. Grabe yung ano guys, yung dilubyo. Nakalampas na kami doon sa may dilubyo na part. Ay, balik ko yung cellphone ko pala para malaman natin kung ilang km na lang tayo. Grabe, pero nag-clear naman na dito, okay na. Ayan o, blue skies na. So yan, 8.6 kilometers, andun na tayo sa may Kamalig Bypass Road. Tapos, uwi na rin tayo siguro. Bukas na tayo gumala. At least, nakarating na tayo dito sa Bicol. Bukas na tayo mamamasyal doon sa may Kagsawa Ruins, yung sikat na, yung lumubog na church. At baka bukas mas malinaw ang Bulkang Mayon bukas. Ano naman dito, ano to, I love Travesia. Travesia? Ang ganda naman dito guys. Grabe yung mga aftermath nung ano, bagyo. Ang lakas ng agos ng tubig doon, oh. Malapit tayo, ilan na lang, 2.8 km sa may Kamalig. Doon na malapit yung bahay ng tita ni ano, ni Christian. Ito yung dulo ng rainbow doon sa may bahay, sa may bundok na yun guys, kung nakikita nyo. Kitang kita yung dulo ng rainbow eh. Trasan natin yung lens natin. Nag-uulan eh. Oh. Ito na, malapit na tayo sa Kamalig Bypass. 200 meters, kakaliwa tayo. Tara. Kaliwa. Yun oh, pusang galaw. Kitang kita boy. Kitang kita yung malabo. Pero kita ko yung ano niya, yung hulma ng pagkabulkan niya, kita dito. Ang ganda talaga sa Kamalig. Yun oh. Ayun, may kainan dito, ano. Ayun oh. Sarap dito bukas paliparan pag nag-clear dito kay Mayon. So ilang days pa naman tayo dito eh. Marami tayo yung chance na makita siya. Dito tayo sa Kamalig Bypass. Nakatagal tayo. Pero nakatakip yung ano niya eh, oh. Yung cone. Tsaka medyo smoggy din. So tayo natin bukas. Kasi malapit lang naman dito yung tirahan ng tita mo, no? Malapit lang dito. Walking distance lang. So lagi namin makikita yan. Anytime we want. So hanggang Thursday, hanggang Friday pa kami dito. Sa Friday pa uwi namin. So marami tayong chance para makita natin yung ano, makita natin yung ano. Tapos pag 5 days talagang hindi siya nagpakita, wala, may balat sa puwet. Okay, ikaw. Hindi ah. Bira, nung huling punta ko dito, ang liwanag niyan eh. May picture pa nga ako, mapakita ko yung picture ko sa inyo. Meron ako dito, ang liwanag niyan. Dito kami clear na. Tapos na tayo dito, bukas babalikan natin to. Papahinga na rin tayo, pagod na tayo eh. So ilang oras tayong bumiyahe, 12 hours megit. Kaya punta na kami doon sa bahay ng tita niya. Then we will rest. And then tomorrow we will enjoy itong palibot ng Mayon. Gagawin natin yung Mayon 360. Mayon 360 loop. And then pag sinipag pa kami sa Thursday, punta tayong Sorsogon. Right? Punta tayo doon sa tutuluyan natin. Let's go! Free. Ang laki guys oh. Ano pag nagmumotor ka, titingala ka, mapapatingala ka. Oo, hindi na sa kalsada yung tingin eh. Ang laki kasi niya. Quintinan Ranch. Kanang entrance fee dito. Wow, look at the Mayon guys. Ito na guys. Ito na, left view deck. Yan natin ang itsura.
Uy! Wala ako pala yan hanggang dito dulo. Welcome to Kagsawa. Ito na yun, Kagsawa Ruins.